Kinaumagahan nagising si Isabel na wala pa rin si Tristan sa kwarto at wala rin siyang ideya kung dito ba ito nahiga dahil nang siya'y mapikit kagabi. Nagdire-diretso na ang tulog niya at saktong alas 7 ng umaga ay gising na siya. Matapos kasing lumabas si Tristan sa kwarto kagabi, sinubukan niyang hintayin na bumalik ito. Pero di niya namalayan na nakatulog na pala siya, kaya wala siyang alam kung bumalik ba ito sa kwarto o sa ibang silid nagpalipas ng gabi. Ang aga naman niyang umalis para pumasok. Nag-umagahan ba siya? Tanong ni Isabel kay Ria na nagtitimpla ng kapit gatas para sa kanya. Hindi, nagkape lang si Sir kanina bago umalis. Busog daw kasi siya. Nito sa kainilapag sa kanyang tasa. So, kumusta ba ang tulog? Mahimbing ba? Sakto lang naman, nakatulog rin ako ng maayos kahit papano. Casual na tugon ni Isabel sa kahinalo-halo ang itinimpla sa kanya. Salamat pala dito sa kape. Ano ka ba? Hindi yun ang ibig kong sabihin, Isa. Pabirong hinampas ni Ria si Isabel sa braso bago hilain ang katabing silya para bulungan siya. Wala bang nangyari sa inyo? Hindi niyo ba tinuloy ang labing-labing niyo sa kwarto? Laking pasasalamat ni Isabel na hindi niya pa nasisimulang inumin ang kape dahil kung nagkataon na ibugan niya ito sa harap mismo ni Ria. Ria, ano ba yung sinasabi mo? Walang nangyaring ganon. Ani ni Isabel saka tumingin sa kusina kung saan naroroon sila. Nakakahiya, baka may makarinig sa'yo. Baka kung anong isipin nila. Loka, bakit mo naman yun inaalala? Mag-asawa naman na kayo ni Sir. Kaya walang masama kung anumang mangyari sa inyong dalawa. Basta ba pareho niyong ginusto yun? Ani ni Ria na umagang-umaga ngunit aktibo na ang bibig para makipagdaldalan. At tenga para pakinggan naman ang mga kwento ni Isabel patungkol kagabi. Wala naman nangyari at walang mangyayaring ganon, Ria. Hindi sumasagi sa isip ko yun kahit na ikinasal na kami ni Tristan. Talaga? Hindi ba't sinabi mong gusto mo siya? Ni minsan di mo naisip na yumakap sa kanya at kumuha ng kiss? Hindi naman. Tsaka kailangan bang may pagnanasa para masabing tunay ang nararamdaman ko sa kanya? Siyempre, hindi naman. Pero pagdating sa pag-ibig, may ganoong klase ng level, Isa. Yung tipong sa sobrang pagmamahal mo sa taong yun, gusto mo siyang hagkan para mapatunayan na totoo at dalisay ang nararamdaman mo sa kanya. Paliwanag ni Ria, na bigla na rin natawa sa lumabas sa bibig niya. Sandali nga, nahahawa na ako sa mga salita mong malalalim eh. Pero seryoso, pwedeng umabot ka sa puntong yun, kaya ihanda mo ng sarili mo. Napaisip agad si Isabel at naalala ang kwento ng kanyang lola tungkol sa kung paano nagsimula ang pag-iibigan nito at ng kanyang lolo Emilio. Hindi naman siya ganoon ka-inosente patungkol sa bagay na yon. Ngunit wala naman siyang ideya kung paano o anong pakiramdam ng pagnanasa sa isang tao na magtutulak para makipag-isa rito. Hindi niya alam kung pareho lang ba ito ng tuwa, saya at kilig na nararamdaman sa tuwing nakikita ang taong espesyal sa kanila. Magandang umaga, Isa! Natigil sa pagkakwentuhan ng dalawa sa kusina nang marinig ang pamilyar na boses. Si Lolo Berhel na halos kakatapos lang magdilig ng mga halaman sa hardin. Dito niya sinimulan ang araw niya dahil itong paborito nilang gawin noong nabubuhay pa ang asawa. Kagigising mo lang ba? Magandang umaga rin po sa inyo. Umalis si Isabel Cecilia, dala ang kape niya. Medyo kagigising ko nga lang po pero hindi ko na naabutan si Tristan dahil maaga raw pong pumasok. Kayo ho ba? Bago pa sumikat ang araw, gising na ako. Anito saka tumingin sa kanyang relos. May 1 oras pa naman bago ang office hours. Ilang minuto lang naman ang biyahe kaya makakaabot tayo. Nagsalubong ang kilay ni Isabel at tumingin kay Ria pero tumangutang-ulang ito sa kanya habang pinupunasan ng mesa. Ano ho bang ibig niyong sabihin? Ngumiti ang matanda. Gusto mo bang sumama para dumalaw sa kumpanya kung saan nagtatrabaho ang iyong asawa? Otomatikong nagningning ang mga mata ni Isabel at agad na tumangon na tila ba isang batang sabik pumasyal at sorpresahin ang paborito niyang tao. Good morning, Sir Vasquez. Nakangiting bati ng sekretarya ni Tristan nang salubungin siya nito sa lobby. Masyado po yata kayong napaaga ng pasok. 10:00 pa naman pong schedule nyo para sa meeting mamaya. May kailangan pa akong asikasuhin bukod sa meeting. Casual na lamang nasagot ni Tristan bago tumungtong sa loob ng elevator. Anyway, bigyan mo ako ng update patungkol sa kinukuha niyong commercial model. Tumugon na ba sila sa email na pinadala nyo? Napangiwi ito. Ang totoo po niyan, hindi pa.
Pero susubukan po namin ulit na kontakin yung manager. Hindi na kailangan. Maghanap na agad kayo ng ipapalit sa kanya. Hindi suhestyon, kundi isang kautusan ang lumabas sa bibig ni Tristan. Dahilan para bumagsak ang balikat ng sekretarya niya. Kung pipili kayo ng endorser, siguraduhin yung marunong tumupad sa usapan. Hindi bali ng hindi kasikatan pero marunong rumespeto sa oras at sa tao. Masusunod po. Anito at kasabay ng buntong hininga niya ay ang pagbukas ng pinto ng elevator. Nauna nang lumabas si Tristan para magtungo sa loob ng opisina niya. Habang ang sekretarya naman niya ay mahaba ang nguso na naglalakad patungo sa cubicle niya. Walang problema dito ang paghahanap ng bagong endorser. Subalit laking panghihinayang niya dahil isang sikat na artista ang mawawala sa kanila na iniidolo pa naman sana niya. Isang araw pa lang naman ang nakakalipas magmula nang mag-email ako sa agency. Pero kung magsalita naman si Sir, parang isang taon nang ginagawa namin paghihintay. Reklamo nito at ibinaling ang tingin sa isang magazine kung saan nakaimprinta ang larawan ng artista na mag-e-endorse sana sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad, boss na niyang nagsabi na kailangan na niyang humanap ng iba. Hinarap ng sekretarya ang monitor ng computer at nakahanda na sanang magpadala ng email sa isa pang modelong napili nila nang mag-pop up ang isang notification na nagsasabing may natanggap siyang isang email mula sa importanteng tao. Oh my goodness! Kabado niya itong pinindot at halos mapahiyaw siya nang makita ang pangalan ng agency na may hawak sa sikat na artistang kinukuha nila. Lalo pa siyang nawala sa sarili nang mabasang tugon nila. Tinanggap na nila, ibig sabihin makikita ko na si Miss Asami Sumera. Yay! Asami Sumera. Isang kilalang modelo at artista sa larangan ng showbiz. Lahat ng magandang katangian sa kanyang pisikal na itsura ay nasa kanya na. Lahat ay kaya niyang makuha sa pagbigkas lang ng bibig niya, maliban sa isa. Si Tristan Vasquez. Hindi mawala sa mga mata ni Isabel ang pagkamangha nang siya'y makatungtong sa loob ng malaking gusali na kung saan nagtatrabaho si Tristan bilang isang CEO ng kumpanya, habang chairman naman si Berhel na ngayon ay kasama niyang naglalakad papasok sa lobby. Abalang kanyang mga mata sa paglilibot sa bawat sulok ng gusaling inaapakan niya. At dahil itong unang pagkakataon na makapasok siya sa loob ng ganitong klaseng lugar, lahat ng kanyang nakikita ay kamangha-mangha. Good morning po, Chairman Vasquez. Napabaling ang tingin niya sa mga taong nakakasalubong nila at abot langit ang ngiti ng mga ito habang binabati si Berhel sa tabi niya. Magandang umaga rin sa inyong lahat. Bati naman pabalik ni Lolo Berhel sa mga empleyado na pamilyar na sa kanyang mga muka. Itong madalas na senaryo sa tuwing siya'y pupunta dito at pakiramdam niya isa siyang artista na pinagkakaguluhan ng mga tao sa kumpanya na handang makipagsiksikan para lang makalapit at makilala sila. Ayos ka lang ba? Tanong ni Lolo Berhel kay Isabel nang sila'y makapasok sa loob ng elevator. Ayos lang naman po. Nagulat lang ako dahil ang dami palang tao na bumabati sa inyo tuwing umaga. Kumbaga sa eskwelahan po parang kayo yung school principal dito. Pabirong tugon ni Isabel at agad na napahawak sa braso ni Berhel nang maramdaman ang paggalaw ng silid na pinasukan nila. Lumilindol po yata. Tila isang biro ang binitawan ni Isabel. Dahilan para matawa si Berhel na tinapik lamang ang balikat niya. Elevator ang pinasukan natin, Isa. Dadalhin tayo nito sa itaas kung saan naroroon ang opisina ng iyong asawa. Paliwanag ng matanda pero hindi pa rin napanatag ang kalooban ni Isabel nang makaramdam ng hilo. Kaya lalong napahigpit ang hawak niya sa braso ni Lolo Berhel at napapikit ng mariin habang tiniis ang pag-ikot ng sikmura niya. Minuto rin ang tinagal bago mawala ang paggalaw ng silid kung nasaan sila. Pero hindi pa rin magawang gumalaw ni Isabel dahil sa nervyos. Maaari ka nang dumilat, Isa. Naririto na tayo sa itaas. Rinig ni Isabel ngunit pinakiramdaman muna niya ang sarili bago niya imulat ang mata at alisin ang kamay sa braso ng matanda. Halos maniga siya sa kinatatayuan ng bumungad sa kanyang 3 empleyado na nag-aabang sa labas ng elevator. Good morning, Chairman Vasquez. Bati ng mga ito kay Lolo Berhel. At tila isang hangin lang na dinaanan ng tingin si Isabel bago ito pumasok sa loob. Nakaramdam agad si Isabel ng hiya at pagkailang sa mga ito. Kaya nanatili na lamang na nakatungo ang kanyang ulo hanggang sa tapikin siya ni Lolo Berhel at sumenyas na kailangan na nilang lumabas. Nauna itong humakbang palabas mula sa loob ng elevator at gaya kanina sa lobby, sinalubong rin ito ng ilang empleyado na nagkalat sa pasilyo. Sino kaya yung kasama ni Chairman? Hindi nakaligtas sa tenga ni Isabel ang tanong ng isang babae na kasama niya na nakapwesto lang din malapit sa likuran niya. Imposible naman na bagong sekretary niya dahil ang layo sa itsura. Baka naman yaya o private nurse.
Ewan ko, di ko sigurado. Napaka-imposible naman kasi kung bagong empleyado yan dito. Pagsang-ayon naman ang kausap nito. Pero feeling ko talaga yaya niya lang yan. Kasi tingnan mo naman itsura, mukhang manang. Akala ko ako lang nakapansin. Pero grabe, uso pa pala ngayon yung mga mahabang palda. Conservative si ate. Alam mo, ganyan ang damitan ng mga lola ko dati. Sa kanya narinig ang hagik-hika ng mga ito. Hindi nakatiis si Isabel kaya nilingon niya ito at nang magtama ang mata nila ng isang babae, nginitian niya na lamang ito bago sumunod kay Lolo Vergel. Sapat na para sa kanya yon dahil nais lamang niyang ipaalam na narinig niyang pinag-uusapan nila. Hindi niya gustong patulan pero aminadong nasaktan ang kanyang kalooban sa mga puna nito sa kanya. Anong ginagawa niyo rito? Halos lumuwa ang mata ni Tristan nang pumasok sa opisina niyang hindi inaasahang mga bisita. Hindi na bago sa kanyang pagsulpot-sulpot ng kanyang Lolo Vergel sa opisina. Subalit ang makita na kasama nito si Isabel ay isang sorpresa na hindi niya batid kung dapat niyang ikatuwa. Gusto kang makita ng asawa mo. Anong magagawa ko? Ani Lolo Vergel na siyang kinabigla ni Isabel. Pero bago pa nito depensahan ng sarili, muling nagsalita si Vergel. Siya nga pala. Hindi ka nakapag-umagahan kanina sa mansyon dahil ang aga mo raw umalis. Kaya naman ito, ipinagluto ka ni Isa para magkalaman ng sikmura mo. Napakabait na asawa. Oo, nagluto nga ako pero simple lang siya at sana magustuhan nyo. Inangat ni Isabel ang paper bag na daladala niya. Hindi kita naabutan kanina nang magising ako dahil maaga ka nga raw umalis, sabi nila Ria. Kape lang daw ang ininom nyo kaya ipinagluto ko kayo ng umagahan. Gusto mo bang buksan ko na? Buksan mo na. Si Lolo Vergel nang sumagot para wala nang makita pang dahilan na tumanggi si Tristan na halata pa rin sa mukha ang pagtataka sa nangyayari sa loob ng opisina niya. Nagtungo si Isabel sa mesa na napapalibutan ng mga sopa para ihain ang dala niyang pagkain. Hindi ganitong umagahan na nakasanayan mo dahil lang sabi sa akin ni Sir Isa. Ni Lolo Vergel, ipaghanda raw kita ng pagkain na ngayon mo lang matitikman, ani ni Isabel habang inaayos sa mga Tupperware kung saan nakalagay ang inihanda niyang umagahan. Walang nagawa si Tristan kundi ang umalis sa office chair niya para pumunta sa pwesto ni Isabel. Pumungad sa kanyang ilang hindi pamilyar na putahe sa mesa na hindi niya alam kung pagkain ba talaga. Ano yung mga yan? Itinuro ni Isabel ang isang Tupperware na unang kumuha sa atensyon niya. Nilagang okra, talong at talbos ng kamote. Nilagyan ko rin ng mga kamatis at itlog na pula para mas masarap. Ani ni Isabel saka binuksan ng isa pang maliit na lalagyan. Ito naman ay bagoong na may kalamansi sa kasile. Yan ang madalas naming umagahan sa probinsya na tsaka kung hindi mo pa nasusubukan. Meron din akong nilagang saging na saba na pwede mo ring isawsaw dito. Katahimikan. Walang salita ang nais ko mawala mula sa bibig ni Tristan na napatakip ng ilong. Dahil sa lakas ng singaw ng bagoong na nakahain sa harap niya. Ay, pasensya na. Mabilis naman tinakpan ni Isabel ang bagoong nang makita ang ginawa ni Tristan. Saka itinuro ang isa pang Tupperware na dala niya. Ito naman ay dilis. Habang ang isang nasa lalagyan na yon ay kanin na sinangag para mas ma-enjoy mo ang pagkain ng umagahan. Subukan mo na. Hindi nakagalaw si Tristan sa kanyang kinatatayuan. Sumimple siya ng tingin sa pwesto ng kanyang Lolo Vergel para sana humingi ng tulong. Pero laking gulat niya na wala na pala ito sa loob ng opisina niya. Tanging sila na lang ni Isabel ang naririto at naghihintay na galawin niya ang pagkaing inihanda para sa kanya. Isabel, alam mo, na-appreciate kong effort mo para dalhan ako ng pagkain sa opisina ko. Pero tumikhim siya bago ituloy ang sasabihin niya. Hindi mo na kailangan gawin to. Hindi mo kailangang umabot sa puntong ito dahil masasayang lang ang pinaghirapan mo. Hindi ako kumakain ng ganyan. I'm sorry. Gumuhit sa mukha ni Isabel ang pagtataka at lumingon din sa pwesto kanina ni Vergel na ikinagulat niya na wala na pala ito dito. Kung ganun, wala na pala siya dito. Ani ni Isabel saka nagpakawala ng malalim na buntong hininga bago ibalik ang tingin kay Tristan. Hindi naman masasayang ang effort ko dahil sa pagkakaalala ko. Nakalahad sa kasunduan na kailangan nating gumawa ng paraan para ipakita kay Lolo Vergel na unti-unti na tayo nagkakasundo at lumalalim ang nararamdaman sa isa't isa. Hindi nyo ba yun naalala? Katahimikan. Sa tingin nyo, ayos lang ba ang paraang naisip ko o masyadong mabilis para sa bagay na to? Tanong muli ni Isabel na lalong nagpatahimik kay Tristan.
Hindi alam ni Tristan kung anong dapat na maging reaksyon sa sitwasyon na kinalalagyan niya ngayon dahil pakiramdam niya siyang napahiya rito. Nawala sa isip niya na may kontrata nga pala silang sinusunod bilang mag-asawa. Nakapangalumbabang nakatingin si Tristan sa pwesto ni Isabel na abalang ubusin ang mga pagkain dinala nito na para sana sa kanya. Ngunit wala siyang balak itong saluhan dahil bukod sa hindi niya gusto ang mga putahe, hindi rin niya matatagalan ng amoy ng bagoong na mukhang unti-unting sinasakop ang loob ng opisina niya. Kanina pa niya gustong tanungin kung anong oras ito uuwi, pero ayaw naman niyang magmukhang bastos. At di rin niya gustong makaabala sa pagkain na enjoy ni Isabel. Ayaw niyo ba talaga akong saluhan dito? Tanong ni Isabel habang may nginunguya pa sa loob ng bibig nito. Masarap naman ang mga dala kong ulam. Subukan niyo sana para malaman niyo kung gaano kasarap ang mga to. Hindi kayo magsisisi. Umalis si Tristan sa pagkakahalumbaba sa mesa, saka umiling para muling tanggihan ang alok nito. Ubusin mo na lang yan lahat. Isa pa, wala naman dito si chairman kaya hindi mo na ako kailangang alokin. Ani ni Tristan, saka sumandal sa swivel chair nang hindi inaalis ang tingin kay Isabel. May meeting ako ng 10:00 ngayon. Hindi naman sa pinapaalis na kita pero anong oras niyo bang balak umuwi sa mansyon? Ang totoo, hindi ko rin alam. Uminom muna ito ng tubig bago ituloy ang sasabihin. Bigla lang talaga akong niyaya ni Lolo Berhel na dalawin ka dito at sinabi na dalhan daw kita ng umagahan na hindi mo pa nasusubukan. Kaya yun ang ginawa ko. Pwede mo naman siyang tanggihan kung napipilitan ka lang. Hindi naman ako napipilitan. Gusto ko rin naman talagang sumama. Agad na tugon ni Isabel. Siyempre, bukod sa gusto kong gawin ang nakalahad sa kasunduan natin, gusto ko rin pumunta dito para makita ka. Nagsalubong ang kilay ni Tristan sa narinig. Bakit? May kailangan ka ba? Wala naman. Kailangan bang may dahilan para makita ka? Depende sa tao. Ako wala. Gusto lang makita kasi yun ang unang naramdaman ko kanina nung bumangon ako sa kama nang wala ka. Lumabas ako sa kwarto at umaasang makikita ka. Pero pumasok ka na pala. Casual na sagot ni Isabel na nakuha pang kumagat sa saging na nakatusok sa tinidor na hawak nito.